Ang malakas na tunog ng kaldero na bumagsak sa sahig ang siyang gumising kay Kevin. Ngunit hindi iyon ang nagpatindig ng balahibo niya. Ang boses ni Liana, matalas at puno ng galit, ang umalingaw-ngaw mula sa kusina. Kasunod ng mahina, halos pabulong na ungol ng kanyang ina. Nagising si Kevin ng hating gabi, uhaw na uhaw. Tahimik siyang bumaba sa hagdan patungo sa kusina. Ang bahay na karaniwan ay tahimik sa oras na yon ay tila may mabigat na hangin. Ngunit nang makita niya ang eksena, para siyang pinukpok ng matigas na bagay sa ulo. Nakatalikod si Liana, ang mahaba nitong buhok na itim ay tila lambong sa kanyang galit na mukha. Nakatingin siya sa nakaupo sa sahig na si Aling Corazon. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa binti na malinaw na masakit. May basag na pinggan sa paanan ng kanyang ina at ang mukha ni Liana ay hindi na ang mukhang lagi nitong ipinapakita sa kanya. Wala ang tamis, wala ang nanangngiti, tanging puro pagkadismaya at pagkamuhi. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Aling Corazon, mag-ingat ka, puro ka pabigat. Hindi mo ba nakikita kung gaano kahirap para kay Kevin na asikasuhin ka? Sigaw ni Liana. Ang boses nito ay puno ng pagkasuklam. Nahinto ang puso ni Kevin. Si Liana, ang kanyang Liana, ang babaeng pinakamamahal niya, ang babaeng ipinagmamalaki niya sa lahat. Parang may humawak sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumabas. Subalit mas nagalit si Kevin nang makita niya ang sunod na ginawa ni Liana. Itinulak nito ang kanyang ina sa balikat. Isang marahas na tulak na nagpaluhod kay Aling Corazon. Ang mahinang ungol ng kanyang ina ay nagpatunaw ng kanyang galit. Ang kanyang puso ay parang binibiyak. Hindi ito isang aksidente. Ito ay sinasadya. Liana! Sa wakas ay nakakilos si Kevin. Ang kanyang boses ay nagpakaba sa buong kusina. Agad na lumingon si Liana at ang galit sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng gulat. Pagkatapos ay takot. Ang kanyang mukha ay parang puting papel at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang ina naman ay nanatiling nakaluhod. Ang kanyang mukha ay nakatingin sa sahig, tila nahihiya sa kung ano ang nasaksihan niya. Kevin, anong ginagawa mo dito? Bulong ni Liana, nagtatangkang ngumiti, ngunit halata ang panginginig ng kanyang mga labi. Lumapit si Kevin sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat, tila may daang-daang bato sa kanyang mga paa. Ang bawat tingin niya kay Liana ay nagbago mula sa pagmamahal tungo sa matinding pagkadismaya at galit. Hindi na niya makita ang Liana na kilala niya. Ang nakita niya ay isang estranghero. Isang halimaw na nagkukubli sa ilalim ng isang magandang maskara. Ano ang ginagawa ko dito? Tanong mo, Liliana. Ang kanyang boses ay malamig. Halos wala ng emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Ang tanong ay, anong ginagawa mo sa aking ina? Lumuhod si Kevin sa tabi ng kanyang ina. Hinawakan ang kanyang balikat. Ma, ayos lang po kayo? Nag-angat ng tingin si Aling Corazon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit mas nakikita niya ang takot at kahihiyan. Anak, wala. Naaksidente lang ako. Nahulog ang kaldero. Ngunit hindi naniniwala si Kevin. Nakita niya. Nakita niya ang lahat. Tumayo siya. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Liana. Huwag ka nang magsinungaling, Liana. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano mo sinigawan ang aking ina. Nakita ko kung paano mo siya itinulak. Lumapit si Liana. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi niya alam kung totoo o peke. Kevin, hindi. Hindi totoo yan. Nagulat lang ako sa pagbagsak ng kaldero. Mahal na mahal ko si Aling Corazon. Alam mo yan. Hindi ko magagawa sa kanya yan. Inabot ni Liana ang kamay ni Kevin, ngunit binawi niya ito agad. Ang bawat hawak nito
ay parang apoy na sumusunog sa kanyang balat. Mahal mo? Tumawa si Kevin, isang mapait na tawa. Kung mahal mo siya, bakit mo siya sinigawan? Kung mahal mo siya, bakit mo siya itinulak? Mayroon lang akong kinakausap sa telepono, Kevin. Mahina ang signal. Nagalit lang ako sa kung ano ang sinasabi niya. Hindi ko naman sinasadyang itulak siya. Nahawakan ko lang siya ng mahigpit. Nagmamakaawa ang boses ni Liana, ngunit para kay Kevin, isa na itong malinaw na kasinungalingan. Umiling si Kevin. Ang sakit ay mas matindi pa sa pisikal na sugat. Ang sakit ay nasa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa. Ang babaeng pinili niya na maging kanyang asawa, ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Tapos na tayo, Liana. Aniya, ang bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang sariling puso. Kansilado ang kasal. Tapos na ang lahat. Parang napako si Liana sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang pag-iyak ay biglang nawala. Ang kanyang muka ay naging blanko. Ano? Kevin, anong sinasabi mo? Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Sagot ni Kevin, matatag ang kanyang boses. Hindi ako magpapakasal sa isang babaeng kayang saktan ng aking ina. Hindi ako magpapakasal sa isang babaeng walang respeto sa taong nagbigay buhay sa akin. Isang segundo ng katahimikan. Ang tunog lamang ng paghinga ng kanyang ina ang maririnig. Biglang nagbago ang mukha ni Liana. Ang kanyang mga mata ay nanliit at ang kanyang mga labi ay naging isang manipis na linya. Ang kanyang dating kaakit-akit na ngiti ay napalitan ng isang nangiti na puno ng kapaitan. Kansilado ang kasal? Bulong ni Liana. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig, ngunit hindi ito panginginig ng lungkot. Ito ay panginginig ng galit. Dahil lang sa matandang ito? Dahil lang sa isang aksidente? Hindi ito aksidente, Liana. Muling diin ni Kevin. At ang ina ko, hindi siya matandang ito. Siya ang taong nagbigay sa akin ng lahat. At ikaw, sinaktan mo siya. Isang patak ng luha ang bumagsak mula sa mata ni Liana, ngunit hindi ito luha ng pagdadalamhati. Luha ito ng puot. Ganoon, kaya mo akong iiwan dahil sa kanya? Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin? Wala tayong pinagsamahan na magpapatawad sa ginawa mo sa aking ina. Ani Kevin. Tumawa si Liana, isang tunog na nagpapalamig ng dugo. Kung ganoon, Kevin Alcaraz, maghanda ka. Dahil kung hindi ka sa akin, sisirain kita. Lahat ng meron ka, lahat ng pinaghirapan mo, sisirain ko. Ang mga salita ni Liana ay nanuot sa buto ni Kevin. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkamuhi. Ang kanyang mga mata ay parang apoy na nagbabanta ng kapahamakan. Hindi na ito ang Liana na kilala niya. Ito ay isang babaeng may maitim na kaluluwa na handang gumawa ng anumang bagay para makamit ang gusto niya. At sa oras na yon, natanto ni Kevin na ang desisyon niya na wakasan ang kanilang relasyon ay hindi lamang nagtapos ng isang pag-iibigan, kundi nagpasimula ng isang digmaan. Ang sumunod na umaga ay tila mas mabigat kaysa sa mga ulap na nagbabanta ng ulan. Pakiramdam ni Kevin, nagising siya sa isang bangungot, ngunit ang pait sa kanyang dila at ang hapdi sa kanyang puso ang nagpatunay na ito ay totoo. Ang mukha ni Liana, puno ng galit at banta, ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Pansamantala, kinalimutan niya ang kanyang galit at piniling alagaan ang kanyang ina. Mahina pa rin si Aling Corazon at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na lungkot at kahihiyan. Ma, huwag po kayong mag-alala, sabi ni Kevin habang maingat na inilalagay ang unan sa likod ng kanyang ina. Hindi niyo po kasalanan ang nangyari. Ako po ang may kasalanan. Hindi ko siya nakilala ng lubusan. Ngunit umiling si Aling Corazon. Anak, huwag mong sabihin yan. Ako ang matanda. Ako dapat ang nag-iingat. At hindi ko naman akalain na
na ganoon pala siya. Ang boses ng kanyang ina ay halos pabulong, puno ng kirot. Niyakap ni Kevin ang kanyang ina ng mahigpit. Pakiramdam niya, kailangan niyang protektahan ang kanyang ina mula sa lahat ng masasamang bagay, lalo na mula sa mga taong akala niya ay mapagkakatiwalaan. Huwag na po kayong mag-alala, ma. Hindi na siya makakapanakit sa inyo. Pangako ko po yan, matatag niyang sabi. Sa kabila ng kanyang pangako, ang mga salita ni Liana ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Kung hindi ka sa akin, sisirain kita. Alam niya na hindi ito isang walang saysay na banta. Kilala niya si Liana, o sa tingin niya ay kilala niya. Ambisyosa ito, desidido, kinabukasan. Habang nagtatrabaho si Kevin sa kanyang opisina, sinubukan ni Liana na makipag-ugnayan sa kanya. Paulit-ulit nitong tinatawagan ang kanyang cellphone, nagpapadala ng mga text message na puno ng pagmamakaawa. Pagkatapos ay galit. Kevin, pakinggan mo naman ako. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Nagkamali lang ako. Mahal kita. Paano mo magagawa sa akin ito? Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin, tatapon mo lang ako para sa isang matanda? Ang bawat mensahe ay parang dagok sa kanyang puso, ngunit mas pinili niyang huwag itong sagutin. Alam niyang ito ay isa lamang palabas, isang pagtatangka upang muling manipulahin siya. Ngunit kinagabihan, habang nagbabrowse si Kevin sa internet, may nakita siyang isang article sa isang hindi kilalang website. Ang headline ay, "Businessman na si Kevin Alcaraz, pinalayas ang fiancé dahil sa selos?" Nagulantang si Kevin. Binuksan niya ang article. Ito ay isang maikling piraso, puno ng mga haka-haka. Sinasabi nito na si Kevin ay masyadong possessive at naging dahilan ng kanyang paghihiwalay kay Liana. Mayroong din itong pahiwatig na may shadowy dealings si Kevin sa kanyang kumpanya. Napakunot ang noo ni Kevin. Selos? Shadowy dealings? Saan galing ang mga impormasyong ito? Bigla niyang naalala ang banta ni Liana. Ito na ba yon? Ang simula ng kanyang pagwasak? Hindi nagtagal. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Rico, ang kanyang pinakamalapit na kaibigan at kasamahan sa negosyo. Pare, nakita mo na ba to? Tanong ni Rico. Ang boses nito ay puno ng pagkabahala. Ang article sa News Daily? Sagot ni Kevin, tumango kahit alam niyang hindi siya nakikita ni Rico. Oo, ano ba yan? Masyadong mabilis. Sino ang naglabas ng impormasyong ito? Hindi ko alam, pare. Pero may kutob ako na may kinalaman ito sa ex mo, sabi ni Rico. May naririnig-rinig din ako na may nakakita kay Liana na kasama si Ramon Ibanez sa isang coffee shop kahapon. Parang may malamig na tubig na ibinuhos kay Kevin. Ramon Ibanez, ang matagal ng karibal ng kanyang pamilya sa negosyo. Ang tao na sinubukan sirain ng kanyang ama noon. Kung magkasama si Liana at Ramon, tiyak na may masamang mangyayari. Ramon Ibanez, paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang pangalan sa kanyang isipan. Kailan pa sila naging magkaibigan ni Liana? Yun nga ang nakakapagtaka, pare. Walang koneksyon si Liana kay Ramon, di ba? Pero Kevin, mag-ingat ka. Kilala mo si Ramon, walang awa yan. At kung kakampi niya si Liana, delikado ka. Babala ni Rico. Nagpaalam si Kevin kay Rico, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad na. Si Liana at Ramon. Isang nakamamatay na kombinasyon. Isang kasunduan na tiyak na magdadala ng kapahamakan. Sa loob ng kanyang opisina, tahimik si Kevin. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa monitor ng computer. Ang artikulo ay patuloy na nakabukas. Ang mga salita ay nagsasayaw sa kanyang paningin. Naramdaman niya ang isang malamig na hangin na dumaloy sa kanyang balat, tila isang babala. Hindi na ito personal na problema. Ito ay isang digmaan. At ang kanyang kalaban, sa tulong ni Ramon, ay handang gawin ang lahat upang sirain siya. Hindi ito matatapos sa paghihiwalay lang nila. Ito ay magsisimula pa lamang. Ang mga sumunod na araw ay tila isang mabilis na pagbagsak sa bangin para kay Kevin.
Ang maliit na artikulo sa online ay naging isang malaking issue sa mainstream media. Ang mga headline ay naging mas agresibo at personal. CEO Kevin Alcaraz, isang kontroladong tao, ex-fiancé Liana Mercado, biktima ng abuso. Mga duda sa pamamahala ni Kevin Alcaraz, may baliktanaw sa financial irregularities, naglabasan ang mga video na binago na nagpapakita kay Kevin na tila galit na galit habang nakikipag-usap kay Liana na inedit upang magmukhang umiiyak at biktima. Ang mga dating kaibigan at kasosyo sa negosyo ay biglang lumayo. Ang kanilang mga tawag ay hindi na sinasagot. Ang kanilang mga ngiti ay napalitan ng pagdududa at pag-iwas. Sa kumpanya, ang tensyon ay lumalala. Ang mga empleyado ay bumubulong, ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa. Ang halaga ng stock ng Alcaraz Group ay bumaba. At ang mga investor ay nagsimulang magtanong. Sa isang emergency board meeting, naramdaman ni Kevin ang bigat ng lahat ng tingin na nakatuon sa kanya. Ang mga matatandang miyembro ng board na matagal nang pinagkatiwalaan ng kanyang ama at ngayon ay sa kanya ay tila nalilito. Mr. Alcaraz, simula ni Mr. Salcedo, ang chairman ng board, kailangan namin ng paliwanag. Ang mga akusasyon na ito ay sumisira sa reputasyon ng ating kumpanya. Hindi ito personal na issue lamang. Sinubukan ni Kevin na ipaliwanag ang tunay na nangyari sa pagitan niya at ni Liana, ang pag-atake sa kanyang ina. Ngunit ang mga mukha sa paligid niya ay nanatiling blanko, puno ng pagdududa. Ngunit Mr. Alcaraz, singit ng isang board member, ang mga video ay malinaw at ang mga balita sa financial irregularities, paano mo ipapaliwanag yan? Nagsisimula na kaming magduda sa iyong kakayahan bilang CEO. Nararamdaman ni Kevin ang panggigipit. Alam niyang may nagmamaneho sa likod ng lahat ng ito at iyon ay walang iba kundi si Liana at si Ramon. Ngunit paano niya mapapatunayan? Umuwi si Kevin ng gabing iyon na puno ng pagkabigo at galit. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa mundong ito na walang sino man ang naniniwala sa kanya. Ang kanyang ina, Aling Corazon, na nakaupo sa sala habang nagbabasa ng Biblia, ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Nang makita siya ng kanyang ina, agad itong ngumiti, isang ngiti na puno ng pagmamahal at pag-unawa. Anak, kumain ka na ba? Umupo si Kevin sa tabi ng kanyang ina at agad siyang inakbayan. Ang init ng yakap ng kanyang ina ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang puso. Ma, ang hirap po, bulong ni Kevin. Ang kanyang boses ay nanginginig. Parang walang naniniwala sa akin. Parang ako ang masama sa mata ng lahat. Hinawakan ni Aling Corazon ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay mahina, ngunit puno ng lakas. Anak, ang katotohanan ay laging mananaig. Huwag mong hayaang madungisan ang kabutihan mo dahil sa ingay ng mga walang alam. Ang Diyos at ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo ang makakaalam ng totoo. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang balm sa kanyang sugatan na kaluluwa. Ang kanyang ina, ang tanging tao na walang kondisyon ng pagmamahal, ang tanging tao na maniniwala sa kanya, kahit ano pa ang sabihin ng mundo. Pero ma, paano po ako lalaban? Malakas po sila. Meron silang pera, koneksyon. Bulong ni Kevin, ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ngumiti ang kanyang ina. Anak, ang Diyos ay nasa panig ng tama. At tandaan mo, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan. Ito ay nasa iyong puso, sa iyong integridad. Nag-angat ng tingin si Kevin. Nakita niya ang matatag na paninindigan sa mga mata ng kanyang ina. Sa kabila ng kanyang karamdaman at pagiging mahina, ang kanyang ina ay mayroong isang lakas ng loob
na hindi kayang tibagin ng sinuman. Kinabukasan, habang lumabas si Kevin mula sa kanyang opisina, may nakita siyang isang pamilyar na mukha na nakatayo sa labas ng building. Si Ramon Ibanez. Nakatingin ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at isang malisya na hindi maitago. Naglakad papalapit si Ramon. Ang kanyang mga labi ay nagkaroon ng isang mapanghamak na ngiti. Mukhang hindi ka na gaanong sikat ngayon, Mr. Alcaraz. Sino ang mag-aakala na ang isang golden boy ay magiging isang kontrabida sa sarili niyang kwento? Tiningnan ni Kevin si Ramon. Ang kanyang mga kamao ay nagkuyom. Wala kang alam, Ramon, at kung ano man ang ginagawa mo sa likod ng lahat ng ito, babalik sa iyo iyan. Tumawa si Ramon, isang malalim at mapanuksong tawa. Oh, Kevin, akala mo ba ay napakabait mo? Hindi mo ba nakikita? Ang mundo ay puno ng mga manloloko at ikaw, masyado kang bulag sa katotohanan. Tumalikod si Ramon, naglalakad palayo. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa hangin. Ang ngiti sa kanyang labi ay nagpapatunay na siya ay may kinalaman sa lahat ng nangyayari. Naramdaman ni Kevin ang galit na bumubulusok sa kanyang puso. Si Liana, si Ramon, sila ang nagtutulungan para sirain siya. At ngayon, may boses na sa board na gustong siya ay patalsikin. Nang makabalik si Kevin sa kanyang opisina, nakita niya ang isang sobre sa kanyang mesa. Ito ay isang opisyal na notifikasyon mula sa board. Isang formal na pagdinig ang nakatakda sa loob ng 1 linggo kung saan siya ay kailangang magbigay ng komprehensibong pagpapaliwanag sa lahat ng mga akusasyon. At sa huling talata, ang pinakamasakit na bahagi, isang botohan para sa kanyang pagpapatalsik bilang CEO ay idadaos pagkatapos ng pagdinig. Pakiramdam ni Kevin, lumubog ang mundo niya. Ang kanyang oras ay nauubos na at siya ay nag-iisa. Ang abiso mula sa board ay parang isang malamig na kamay na humawak sa leeg ni Kevin. 1 linggo na lang. 1 linggo para patunayan ang kanyang kawalang sala at ilantad ang mga kaaway. Ngunit paano? Ang mga balita ay tila isang octopus na kumakapit sa kanyang kumpanya at bawat paggalaw niya ay tila mas lalo lang itong humihigpit. Sa sumunod na araw, ginawa ni Kevin ang hindi niya karaniwang ginagawa. Siya ay nag-imbestiga sa loob ng kanyang sariling kumpanya. Lumapit siya kay Mang Tony, isang matandang IT expert na matagal nang nagtatrabaho sa Alcaraz Group, isang lalaking mapagkakatiwalaan at tahimik. Mang Tony, may gusto akong ipagawa sa inyo, pero kailangan itong maging lihim. Sabi ni Kevin, ang kanyang boses ay mababa. Tiningnan siya ni Mang Tony, ang kanyang mga mata ay matalim sa kabila ng kanyang edad. Ano man po, Sir Kevin, alam kong malinis ang pangalan ninyo. Ikinuwento ni Kevin ang kanyang hinala na may nagpapakalat ng maling impormasyon mula sa loob ng kumpanya. Humiling siya kay Mang Tony na subaybayan ang mga digital footprint, ang mga email at ang access logs. Sa gitna ng kanyang paghahanap ng katotohanan, isang hindi inaasahang tawag ang kanyang natanggap mula kay Faye, isang dating schoolmate ni Liana na matagal na niyang hindi nakakausap. Kevin, nabasa ko ang mga balita. Nagsimula si Faye. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung makakatulong ito, pero may naririnig kasi ako noon kay Liana tungkol sa kanyang nakaraan. Ikinuwento ni Faye na si Liana ay nagmula sa isang mahirap na pamilya. Naging scholar ito sa isang exclusive na eskwelahan kung saan karamihan ng mga estudyante ay mayayaman. Sa panahong yun, nagkaroon siya ng first boyfriend, isang lalaking nagmula sa isang maimpluwensyang pamilya. Ngunit niloko lamang pala siya ng lalaking iyon at ang pamilya nito ay pinahiya pa siya sa publiko. Hindi niya raw kinalimutan yon, Kevin, sabi ni Faye. Simula noon, parang nagbago siya, naging mas ambisyosa, naging determinado na patunayan ang sarili niya sa mga taong nang maliit sa kanya.
Ang mga salita ni Faye ay nagbigay ng bagong perspektiba kay Kevin. Hindi nito pinapawalang sala ang ginawa ni Liana, ngunit nagbigay ito ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang motibo. Ang kanyang pagiging ambisyosa ay hindi lamang para sa pera, kundi isang paraan din upang makaganti sa nakaraan. Para kumpirmahin ang kanyang hinala tungkol sa tayong loob, nagpa siya si Kevin na gumawa ng isang maliit na pagsubok. Nag-leak siya ng isang sensitibong, ngunit hindi kritikal na impormasyon sa iilang tao lamang sa kanyang pinagkakatiwalaang circle. Ito ay tungkol sa isang hindi pa kumpirmadong deal na maaaring makaapekto sa presyo ng stock ng kumpanya. Kinabukasan, bumulaga sa kanya ang headline sa isa pang online news portal. Alcaraz Group, nasa malalim na problema? Posibleng deal na ikinokonsidera, lumabas na. Ang impormasyon ay bahagyang binago, ngunit ang esensya nito ay pareho. Ang tinutukoy na deal ay naging mas negatibo ang dating sa publiko. Napahigpit ang hawak ni Kevin sa kanyang cellphone. Ito na. Mayroon ngang anino sa loob na sumisira sa kanya. At ngayon, alam na niya na mayroon siyang problema sa loob at labas ng kumpanya. Nang gabing iyon, matapos ang isang napakahabang araw, umuwi si Kevin sa bahay. Nakita niya ang kanyang ina na natutulog na. Ang kanyang mukha ay payapa sa kabila ng lahat ng nangyayari. Lumuhod siya sa tabi ng kama ng kanyang ina, hinawakan ng kanyang kamay. "Ma, ang bigat po," bulong ni Kevin. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. "Nag-iisa po ako sa laban na ito. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo mapoprotektahan." Naramdaman ni Kevin ang isang butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala para sa kanyang ina. Siya ang kanyang lakas, ang kanyang inspirasyon. Ngunit kung siya ay babagsak, paano ang kanyang ina? Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas. Ang board meeting ay papalapit na at ang bawat araw ay lumalabas ang mas maraming kasinungalingan. Kailangan niya ng isang himala. Kailangan niya ng isang bagay na magpapabago sa lahat. Tumingin si Kevin sa lumang cabinet ng kanyang ama sa gilid ng silid. Mayroon siyang isang lumang alaala mula sa kanyang ama. Isang maliit na kahon na puno ng mga lumang dokumento at sulat. Ito ay isang bagay na palagi niyang pinahahalagahan, ngunit hindi niya kailanman binubuksan ng buo. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa cabinet. Hinawakan niya ang lumang kahoy na may pag-aalinlangan, ngunit ang kanyang puso ay nagsasabi sa kanya na gawin ito. Marahil, mayroong isang bagay doon na makakatulong. Nang buksan niya ang kahon, isang amoy ng lumang papel at alaala ang sumalubong sa kanya. Nakita niya ang ilang lumang litrato, mga sulat, at sa ilalim may isang nakabalot na lumang notebook. Habang hinawakan ni Kevin ang lumang notebook, ang kanyang cellphone ay biglang tumunog. Nagpapakita ng isang pangalan na kinatatakutan niya ngayon, Liana Mercado. Ang ringtone nito ay parang isang matinis na tunog sa katahimikan. Nanindig ang balahibo ni Kevin nang makita ang pangalan ni Liana sa screen ng kanyang cellphone. Hindi niya sinagot. Ang kanyang puso ay kumakaba. Hindi dahil sa takot, kundi sa isang matinding pag-aalala. Alam niyang ito ay isa lamang paraan ni Liana para manggulo, para lalong guluhin ang kanyang isip. Mas pinili ni Kevin na baliwalain ang tawag at sa halip ay ibinaling ang kanyang atensyon sa lumang notebook na hawak niya. Ito ay binalot sa isang makapal na balat na mayroong inukit na inisyal ng kanyang ama, F.A. Fernando Alcaraz. Ang amoy ng lumang papel ay nagbalik sa kanya sa mga alaala ng kanyang ama, isang matapang at matalinong negosyante na palagi niyang hinahangaan. Dahan-dahan niyang binuksan ang notebook. Ang mga pahina ay dilaw na at medyo luma na, ngunit ang sulat kamay ng kanyang ama ay malinaw at maayos pa rin. Hindi ito isang simpleng diary. Ito ay isang uri ng journal na puno ng mga business notes,
mga strategic analysis, at mga personal na obserbasyon. Habang binabasa ni Kevin ang bawat pahina, parang may boses ang kanyang ama na bumubulong sa kanyang tainga. Ang kanyang ama ay hindi lamang nagtatala ng mga transaksyon, kundi pati na rin ang mga dynamics ng mga tao sa paligid niya. Ngunit ang talagang nagpatindig ng balahibo ni Kevin ay ang mga pahina na nakatuon kay Ramon Ibanez. Mayroong isang detalyadong paglalarawan ng isang scheme na sinubukan ni Ramon na gawin laban sa Alcaraz Group maraming taon na ang nakakaraan. Ang kanyang ama ay nagtala ng mga taktika ni Ramon kung paano nito sinubukan manipulahin ang mga kaalyado at kung paano ito nagkalat ng mga maling impormasyon. Ramon Ibanez, isang lobo na nagkukubli sa balat ng tupa. Ambitious, ngunit walang prinsipyo, gamitin ang kanyang sariling pagmamataas laban sa kanya. Ang mga lihim na kasunduan ay ang kanyang kahinaan. Napahigpit ang hawak ni Kevin sa notebook. Ang kanyang ama, siya ay may kaalaman sa mga taktika ni Ramon. Mayroon siyang karanasan sa pagharap sa mga ganitong klase ng kalaban. May isang particular na entry na nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Nakasulat dito ang tungkol sa isang kaliwang transaksyon na ginawa ni Ramon sa isang lumang proyekto, isang bagay na ilegal at maaaring magpabagsak sa kanyang reputasyon kung malaman ng publiko. Mayroon ding nakasulat na pangalan ng isang abogado at mga petsa. Ang mas nakakagulat ay ang isang section tungkol sa internal threats. Detalyadong inilarawan ng kanyang ama kung paano niya nakilala ang mga insider na nagtatrabaho para sa kanyang mga kaaway at kung paano niya ito ginamit upang magbalik ng depensa. Isang ilaw ng pag-asa ang sumiklab sa puso ni Kevin. Hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang armas, mayroon siyang gabay mula sa kanyang ama. Nagpatuloy si Kevin sa pagbabasa hanggang sa madaling araw. Bawat pahina ay nagbibigay sa kanya ng bagong impormasyon, bagong ideya. Ang kanyang ama ay hindi lamang isang matalinong negosyante, kundi isang visionary. Alam niya na ang mga ganitong laban ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa integridad at katotohanan. Napansin niya ang isang partikular na bahagi na nagbigay sa kanya ng ideya. Isang detalyadong plano kung paano ibalik ang tiwala ng board at kung paano ilantad ang mga kaaway sa publiko. Ang kanyang ama ay nagdala ng mga leaks na ginawa ni Ramon at kung paano niya ito ginamit upang mag-set up ng isang trap para sa kanya. Kung gusto mong makuha ang ahas, kailangan mong hanapin ang kanyang pugad. At ang pinakamahusay na paraan upang labanan ang kasinungalingan ay sa pamamagitan ng paglalantad ng mas malaking kasinungalingan. Hindi makatulog si Kevin. Ang kanyang isipan ay puno ng mga posibilidad. Ang mga puzzle pieces ay unti-unting nabubuo. Ang kanyang ama ay nag-iwan ng isang mapa para sa kanya. Isang mapa upang makabangon. Kinabukasan, maaga pa ay nasa opisina na si Kevin. Ang pagod sa kanyang mukha ay nababalutan ng isang bagong determinasyon. Ngayon, meron na siyang plano. Ngayon, meron na siyang pag-asa. Kailangan niyang makipag-ugnayan kay Ramon. Ngayon na alam niya ang mga lihim nito, meron na siyang alas. Kailangan niya itong harapin, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang kalaban na may kakayahang lumaban. Kinuha ni Kevin ang kanyang cellphone. Hahanapin niya ang numero ni Ramon Ibanez. Alam niyang ito ang pinakamahirap na tawag na kanyang gagawin. Ngunit ito ang susi sa kanyang paglaya. Nag-type si Kevin ng ilang numero. Ang kanyang daliri ay nag-aalangan, ngunit determinado. Ang bawat numero ay isang hakbang patungo sa digmaan. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Kevin. Ang pagtawag kay Ramon Ibanez ay parang paghagis ng bato sa isang tahimik na lawa. Naglikha ito ng mga alon na kumalat ng mabilis. Nakuha ni Kevin ang numero mula sa mga lumang record ng kumpanya at sa bawat pagtunog ng telepono,
Naramdaman niya ang kaba at determinasyon. Ramon Ibanez speaking, ang matabang boses sa kabilang linya. Magandang araw po, Mr. Ibanez. Si Kevin Alcaraz po ito. Kalmado ngunit matatag na, sabi ni Kevin. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Oh, ang golden boy ng Alcaraz. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Kevin? Magpapakain ka ba ng aking sariling kumpanya sa akin? May sarkasmo sa boses ni Ramon. Gusto ko lang po sanang makipagkita sa inyo, Mr. Ibanez. May gusto lang po akong ipakita sa inyo tungkol sa isang lumang kasunduan. Sabi ni Kevin, idinidiin ang huling dalawang salita. Nagkaroon muli ng katahimikan, mas matagal ngayon. Narinig ni Kevin ang isang mahinang paghinga sa kabilang linya. Alam niyang naintindihan ni Ramon ang ibig niyang sabihin. Ang lumang kasunduan ay isang code word para sa mga lihim na transaksyon na nabasa niya sa notebook ng kanyang ama. Isang lumang kasunduan, ha? Sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay tila nagbago, mas maingat. At ano naman ang ibig mong sabihin doon? Sa personal ko na lang po ipapaliwanag. Wala naman po tayong mawawala. At tiyak na ayaw ninyong magkaroon ng mas maraming lumang kasunduan na lumabas sa publiko, di ba? Pilyong tanong ni Kevin. Nag-aalangan si Ramon, ngunit sa huli ay pumayag sa isang pulong. Isang kapehan sa labas ng syudad, isang neutral na lugar. Ito ay isang laro ng pusa at daga. At ngayon, si Kevin ang pusa. Sa pulong, kalmado si Kevin. Hindi niya agad ipinakita ang notebook. Sa halip, nagsimula siyang magkwento, mga pahiwatig lamang, tungkol sa mga lumang business deals, mga pamilyar na pangalan at mga petsa na nabasa niya sa journal ng kanyang ama. Sa bawat salita, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ramon. Mula sa pagiging mapagmataas, naging balisa ito. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo, Kevin, sabi ni Ramon. Ngunit ang kanyang boses ay hindi na kasing confident. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Talaga po ba, Mr. Ibanez? Kevin ngumiti ng bahagya. Pero ang mga petsa at mga pangalan ay malinaw na nakatala. At ang mga dokumento na sumusuporta dito ay madaling hanapin, lalo na kung meron kang sapat na motibasyon. Hindi diretsahang sinabi ni Kevin na alam niya ang tungkol sa kaliwang transaksyon, ngunit ang kanyang mga salita ay sapat na para bigyan ng babala si Ramon. Nang gabing iyon, naramdaman ni Ramon ang matinding pagkabahala. Pinaghihinalaan na niya si Liana. Ang impormasyon na sinabi ni Kevin ay tila lumalabas mula sa impormasyon na siya lang. At ang yumaong Fernando Alcaraz ang nakakaalam. Nag-umpisa siyang magtanong kay Liana. Sigurado ka ba na walang alam si Kevin tungkol sa mga nakaraang issue ng pamilya nila? Wala, Ramon. Hindi ko alam. Bakit? Nagtataka si Liana, ngunit may bahid ang pagkabahala sa kanyang boses. Wala. May nararamdaman lang ako na may mali. Sabi ni Ramon. Hindi na siya nagtitiwala kay Liana ng buo. Masyadong malakas ang koneksyon ni Kevin sa kanyang ama. Sekreto. Nagpasya si Ramon na subaybayan si Liana. Hindi niya kayang ipagsapalaran ang kanyang reputasyon at ang kanyang imperyo dahil sa isang babaeng hindi niya lubos na kilala. Samantala, isang balita ang dumating kay Kevin. Si Rico, ang kanyang kaibigan, ay nag-text sa kanya. Pare, kumpirmado na. Ang board meeting para sa voting of no confidence sa Miyerkules na. Isang kaba ang naramdaman ni Kevin. Miyerkules, 3 araw na lang, ngunit meron na siyang alas sa kanyang kamay. Ang oras ay mahalaga. Kinailangan ni Kevin na maging mas mabilis. Alam niyang meron na siyang pressure point kay Ramon. Ngayon, kailangan niya ang huling alas. Hindi niya alam na sa isang pribadong pulong nila ni Liana, kinabukasan, si Ramon ay naglagay na ng isang maliit na recording device sa kanilang pinag-uusapan. Hindi para kay Kevin, kundi para kay Liana mismo. Gusto niyang may backup. Sa pulong na yon, matapos ang ilang minuto ng pagpaplano, nagmamalaki si Liliana sa mga nagawa niya. Hayaan mo si Kevin, Ramon. Ang bobo niya.
Akala niya, masisira niya ako, ni hindi niya alam na ako ang nagtulak sa matanda niyang ina para lang makita ko kung gaano siya kawalang silbi. Ang mga salitang yon ay nai-record, hindi para kay Kevin, kundi para sa kaligtasan ni Ramon. Ngunit ang recording na yon ang magiging pinakamahalagang ebidensya sa digmaang ito. Isang araw bago ang itinakdang pagdinig at botohan ng board, hinarap ni Kevin si Ramon Ibanez. Ang tagpuan ay isang pribadong silid sa isang lumang hotel, malayo sa mga mata ng publiko at ng media. Ang hangin ay mabigat, halos hindi makahinga. Pagpasok ni Kevin, nakita niya si Ramon na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon, walang pamilyar na ngiti o panunuya. Tanging pag-iingat at kaunting kaba ang nababanaag sa kanyang mga mata. Umupo si Kevin sa kabilang dulo ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay kalmado na nakapatong sa ibabaw ng lumang notebook ng kanyang ama. Hindi niya ito itinago. Sa halip, inilagay niya ito ng hayagan. Salamat po sa pagdating, Mr. Ibanez. Panimula ni Kevin, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Hindi ka mukhang nagpapasalamat, Kevin. Sagot ni Ramon. Ang kanyang tinig ay malamig. Diretso na tayo sa punto. Ano ang gusto mong ipakita sa akin na hindi mo kayang sabihin sa telepono? Marahang binuksan ni Kevin ang notebook at dahan-dahang inilabas ang ilang lumang kopya ng dokumento. Ito ay mga resibo at kontrata na nagpapatunay sa mga kaliwang transaksyon ni Ramon. Hindi ang orihinal, ngunit sapat na para magtanim ng pagdududa at ebidensya. Ito po, Mr. Ibanez, ay ilang kopya lamang ng mga dokumento na nakita ko sa mga record ng aking ama. Sabi ni Kevin, maingat na inilagay ang mga papel sa mesa. Mayroon pa pong mas marami at mas detalyado sa loob ng archive ng aming pamilya tungkol sa Project Phoenix, hindi po ba? Biglang nanlaki ang mga mata ni Ramon. Ang Project Phoenix ay isang matagal nang nakalipas na transaksyon, isang proyekto na matagumpay niyang nilihim mula sa mga awtoridad. Ang mga dokumentong yon ay dapat na nawala na. Nagsimulang mamawis ang noo ni Ramon. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, Kevin. Mga peke yan. Ngumiti si Kevin, ngunit walang saya sa kanyang mga mata. Alam nating dalawa na hindi, Mr. Ibanez, at sigurado ako na ang media at ang mga awtoridad ay magiging masigasig na malaman ang katotohanan, lalo na kung ang impormasyon ay galing sa isang kagalang-galang na pinagmulan, tulad ng isang whistleblower na nagtatago. Alam ni Kevin na si Ramon ay takot sa iskandalo, lalo na sa mga lumang issue na akala niya ay nakalibing na. Ang kanyang reputasyon ay ang kanyang buhay. Anong gusto mo? Tanong ni Ramon. Ang kanyang boses ay tila bumaba ng ilang tono. Simple lang po, sabi ni Kevin. Alam kong meron kayong recording ng pag-amin ni Liana sa lahat ng kanyang ginawa, ang pang-aabuso sa aking ina, at ang mga plano niyang sirain ako at ang aking kumpanya. Nagulat si Ramon. Paano nalaman ni Kevin? Ngunit mabilis siyang nag-compose. Wala akong alam na recording na ganyan. Mabilis na tanggi ni Ramon. Mayroon kayo, Mr. Ibanez. Matatag na sabi ni Kevin. Kailangan ko lang yan. Ibigay ninyo sa akin ang recording at ang mga dokumento tungkol sa Project Phoenix ay mananatiling lihim. Tiningnan ni Ramon si Kevin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkagulat. Gusto niyang tanggihan. Gusto niyang lumaban. Ngunit nakita niya ang matalas na determinasyon sa mga mata ng binatang nasa harap niya. Alam niyang seryoso ito. Mas gusto niyang isakripisyo si Liana kaysa sa kanyang sariling imperyo at kalayaan. Bumuntong hininga si Ramon, isang mabigat na tunog na tila nagbibitaw ng isang malaking pasanin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at matapos ang ilang tap sa screen, inilabas niya ang isang maliit na USB flash drive. Wala itong kinalaman sa akin. Sariling gawa niya iyan. At ginamit ko lang siya, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay halos pabulong.
Huwag mo akong idamay sa gulo na ito, Kevin. Kinuha ni Kevin ang USB drive dahan-dahan. Ang maliit na piraso ng teknolohiya ay tila may hawak ng kanyang kinabukasan. Salamat po, Mr. Ibanez, sabi ni Kevin. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sa loob, may malaking relief na naramdaman siya. Tumayo si Kevin. Mananatili akong tahimik tungkol sa Project Phoenix, Mr. Ibanez. Pero sana matuto kayo mula dito. Nang lumabas si Kevin mula sa silid, naramdaman niya ang isang bahagyang ginhawa. Mayroon na siyang alas. Mayroon na siyang baraha na magpapabago sa lahat. Nang makasakay siya sa kanyang kotse, nakahinga siya ng malalim. Ang USB drive ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ito na. Ngunit bago pa niya mapatakbo ang kotse, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Aling Corazon. Anak, ang nararamdaman ko, may masamang mangyayari. Ang boses ng kanyang ina ay mahina, puno ng pag-aalala. May naramdaman akong hindi maganda. Mag-ingat ka, anak. Nanindig ang balahibo ni Kevin. Ang kanyang ina ay may matalas na pakiramdam. Ang kanyang mga salita ay nagbunga ng isang malaking kaba sa puso ni Kevin. Alam niyang may nagbabantang panganib kahit na nasa kanya na ang ebidensya. Ang boardroom ay puno ng mabigat na katahimikan nang pumasok si Kevin. Ang bawat silya ay may nakaupong miyembro ng board. Ang kanilang mga mukha ay puno ng iba't ibang emosyon. Pagdududa, pag-aalinlangan, at sa ilan, pagkadismaya. Sa dulo ng mesa, naroon si Liana, nakangiti ng matamis, tila walang bahid ng pag-aalala. Sa tabi niya, si Ramon Ibanez, tahimik at matigas ang muka, pinagmamasdan ng lahat. Umupo si Kevin sa kanyang silya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang USB drive na nasa bulsa ng kanyang suot. Ang kanyang puso ay kumakaba, hindi dahil sa takot, kundi sa anticipation. Ngayon na ang araw ng paghuhukom, nagsimula ang pagdinig. Isang mahabang oras ang lumipas sa mga formal na tanong at mga nakakasawang sagot. Sunod-sunod na inilatag ni Liana at ng kanyang abogado ang mga ebidensya laban kay Kevin, mga artikulo sa pahayagan, mga edited na video, mga testimonya mula sa mga witnesses na pinaghihinalaan ni Kevin na mga planted agents ni Liana sa kanyang kumpanya. Gaya po ng aming ipinakita, ang ugali ni Mr. Kevin Alcaraz ay naging erratic matapos ang aming hiwalayan. Ang kanyang pagiging possessive ay naging dahilan ng aking takot at ang kanyang pamamaraan sa pagpapatakbo ng kumpanya ay puno ng mga red flags. Mahinahon, ngunit may halong paghihinagpis na sabi ni Liana. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng luha. Tiningnan ni Kevin si Liana. Ang kanyang galing sa pag-arte ay talagang kahanga-hanga. Isang oras siyang nakinig sa mga kasinungalingan, sa mga malisyosong akusasyon na unti-unting sumira sa kanyang pangalan. Ang galit ay kumukulo sa kanyang dibdib, ngunit nanatili siyang kalmado. Narinig na po natin ang mga pahayag ni Miss Mercado. Sabi ni Mr. Salcedo, ang chairman. Mr. Alcaraz, mayroon ka bang huling pahayag? Tumayo si Kevin. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang mga mukha ng board members ay malinaw na nagpapahiwatig ng kanilang pag-aalinlangan. Si Ramon ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Kevin, naghihintay. Mayroon po akong ipapakita, matatag na sabi ni Kevin. Inilabas niya ang USB drive mula sa kanyang bulsa at lumapit sa projection screen. Isinaksak niya ang drive at biglang naging sentro ng atensyon ang screen. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Nagsimula ng magduda ang mga board members. Ito po ay isang recording, sabi ni Kevin. Ang kanyang boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang recording na magpapaliwanag sa lahat. Nag-play si Kevin ng audio file. Sa una, mayroong ingay lamang, tila sa isang coffee shop. Pagkatapos, maririnig ang boses ni Liana, malinaw at walang pag-aalinlangan, na nakikipag-usap.
Hindi siya nakikipag-usap kay Ramon, ngunit sa isang kausap na hindi malinaw sa simula. Kailangan nating pabagsakin si Kevin. Masyado siyang matigas ang ulo. Ang matandang korason na yon. Akala niya ay sino siya para manghimasok sa mga plano ko? Nagulat ang mga board members. Ang boses. Walang duda, iyon ay boses ni Liana. Oo, ako ang nagtulak sa kanya. Ano? Akala mo ay nag-iisa lang ako na may kayang gawin yon? Kailangan niyang matuto? Kailangan niyang sumunod sa akin. Ang laki ng nawala sa akin dahil sa kanya. Biglang nanlaki ang mga mata ni Liana. Ang kanyang mukha ay naging puting-puti. Tumayo siya mula sa kanyang silya. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding gulat. Hindi totoo yan. Pinilit lang ako. Edited yan. Ngunit patuloy ang recording. Ang plano ay simple. Sisirain ko ang kanyang reputasyon, ang kanyang kumpanya. Hindi na siya makakabangon. At ang lahat ng kanyang pinaghirapan, magiging akin. Di ang bawat salita ni Liana ay parang suntok sa mga mukha ng mga board members. Ang dating maganda at kaakit-akit na si Liana Mercado ay naglaho. Napalitan ng isang babaeng puno ng pagkamuhi at kasamaan. Nakita ni Kevin ang mukha ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay naging malaki. Tila nagtataka kung paano nakuha ni Kevin ang recording. Tanging pag-aalala ang nakikita niya ngayon. At ang mga taong nakikinig, bobo sila. Maniniwala sila sa kung ano ang ipapakita ko. Maniniwala sila sa isang babaeng biktima kaysa sa isang lalaking abusado na nakipaghiwalay sa akin dahil lang sa kanyang matandang ina. Nang matapos ang recording, naghari ang katahimikan sa buong boardroom. Ang pinakamataas na uri ng katahimikan, ang uri na nagsasabi ng pagkagulat, pagkabigla, at matinding galit. Ang mga board members ay tila napako sa kanilang mga upuan. Ang kanilang mga bibig ay nakanganga. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Liana. Si Liana. Ang kanyang mukha ay naging abo. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang dating malaanghel na ngiti ay naglaho. Napalitan ng isang desperadong anyo ng pagkabigla at pagkatakot. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa projector upang ihinto ang lahat. Ngunit hinarangan siya ng security guard na biglang pumasok sa silid. Kasinungalingan yan. Hindi ako yan. Pinilit lang ako. Edited yan. Sigaw ni Liana. Ang kanyang boses ay naging garalgal at desperado. Hindi na siya ang magandang Liana na kilala ng lahat. Siya ay isang halimaw na nahuli sa akto. Wala nang editing na makakapagpaliwanag sa kung ano ang narinig namin. Miss Mercado, malamig na sabi ni Mr. Salcedo, ang chairman. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya at galit. Ang iyong pag-amin ay malinaw. Ang iyong mga motibo ay mas malinaw pa. Ang mga board members ay nagsimulang magsalita. Ang kanilang mga boses ay puno ng pagtuligsa at galit. Hindi kami makapaniwala. Paano mo nagawa yan sa isang matandang ina? Isang manloloko, inutil. Bumagsak si Liana sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Wala na ang kanyang tapang, wala na ang kanyang pagiging maarte. Ang tanging nakita ni Kevin ay isang babaeng nawasak, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa paglantad ng kanyang tunay na pagkatao. Tiningnan ni Kevin si Ramon. Ang matandang negosyante ay tila mas lalo pang namutla. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng takot, hindi para kay Liana, kundi para sa kanyang sarili. Alam ni Kevin na si Ramon ay nag-iisip kung paano siya makakawala sa gulong ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaan. At Mr. Ibanez, sabi ni Kevin, ang kanyang boses ay nagpatunaw sa natitirang katahimikan sa silid. Sana ay malinaw din sa lahat na alam ninyo ang lahat ng planong ito. Ang recording na ito ay galing mismo sa inyo. At alam din ng inyong abogado na ang mga dokumento na nagpapatunay sa inyong mga nakaraang ilegal na transaksyon
ay nasa aking pangangalaga. Hindi pa po huli para maging matapat. Biglang tumayo si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Hindi ako kasama dyan. Ginamit lang ako ni Liana. Siya ang may pakana ng lahat. Ngunit ang mga board members ay tumingin kay Ramon na may pagdududa. Ang kanyang desperadong pagtatangka na hugasan ang kanyang kamay ay tila mas lalo lamang nagpakita ng kanyang pagkakasala. Pinahinto ni Kevin ang nagkakagulong sitwasyon. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang kailangan lang po natin ngayon ay ang hustisya. Ang mga board members ay nagkatinginan at ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng isang kolektibong desisyon. Mr. Alcaraz, sabi ni Mr. Salcedo, ang kanyang boses ay nagbalik sa pagiging formal. Ang board ay nagkakaisang binabawi ang lahat ng pagdududa sa inyong pamamahala. At para kay Miss Liana Mercado, kakaharapin niyo ang lahat ng akusasyon. At para naman kay Mr. Ramon Ibanez, kami ay magsasagawa ng mas malalim na investigasyon sa inyong mga business dealings na may koneksyon sa Alcaraz Group. Niyakap ni Kevin ang kanyang sarili. Ang tagumpay ay nasa kanyang mga kamay. Napatunayan niya ang kanyang kawalang sala. Nailantad niya ang tunay na kulay ni Liana. Naibalik niya ang karangalan ng kanyang pamilya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, wala siyang naramdamang pagdiriwang. Ang kanyang puso ay puno ng isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagod. Isang pakiramdam ng kawalan. Ang Liana na minahal niya ay isang ilusyon lamang. Ang sakit na idinulot nito sa kanyang ina ay tunay. Ang laban na ito ay nag-iwan ng malalim na peklat sa kanyang kaluluwa. Ang hustisya ay natamo, ngunit ang kapayapaan ay tila malayo pa rin. Nang tumingin si Kevin kay Liana na nakasadlak sa sahig, umiiyak ng walang tunog. Hindi siya nakaramdam ng pagkaawa. Hindi rin siya nakaramdam ng galit. Tanging isang matinding kalungkutan. Ang tunay na halimaw ay hindi lamang ang mga taong nakikita niya, kundi ang madilim na bahagi ng pagkatao ng tao na kayang sirain ang lahat para sa pansariling ambisyon. Sa huli, umalis si Kevin sa boardroom. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Nakuha niya ang kanyang tagumpay. Ngunit ano ang susunod? Ano ang tunay na halaga ng lahat ng ito? Makalipas ang ilang araw, ang ingay ng media ay unti-unting humupa, napalitan ng formal na proseso ng batas. Si Liana Mercado ay nasa ilalim na ng investigasyon para sa iba't ibang kaso mula sa paninirang puri hanggang sa attempted assault kay Aling Corazon. Ang kanyang reputasyon ay durog at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng pagtataksil at kasakiman. Si Ramon Ibanez naman ay hindi direktang naapektuhan ng kaso ni Liana. Ngunit ang mga pahiwatig ni Kevin tungkol sa Project Phoenix ay nagbunga. Isang masusing investigasyon ng BR at SEC ang isinasagawa na sa kanyang kumpanya na nagdulot ng malaking pagkabahala at pagbagsak ng kanyang stock. Sa Alcaraz Group, bumalik na ang tiwala ng mga board members kay Kevin. Naglabas sila ng opisyal na pahayag na nagpapatunay sa kanyang integridad at kakayahan. Maraming kasosyo ang nagbalik at unti-unting bumangon ang halaga ng stock ng kumpanya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ni Kevin ang isang matinding kalungkutan. Isang araw, bumisita sa kanya si Mr. Salcedo, ang chairman ng board. Kevin, nalulungkot kami sa lahat ng nangyari. Pinagkakatiwalaan ka naming muli. Handang-handa kaming suportahan ka sa muling pagbangon ng kumpanya. Salamat po, Mr. Salcedo, mahinahon na sabi ni Kevin. Ngunit, meron po akong desisyon. Anong desisyon, Kevin? Tanong ni Mr. Salcedo na may pagtataka. Hindi ko po itutuloy ang paghahabla kay Liana maliban sa mga kasong may direktang kinalaman sa kapakanan ng aking ina. Pahayag ni Kevin. At magbibitiw po ako bilang CEO ng Alcaraz Group. Nabigla si Mr. Salcedo. Ano? Kevin, bakit? Ngayon na napatunayan mo ang iyong sarili. Ngayon na nakabangon ka na. Mas gusto ko po ang kapayapaan para sa aking ina
kaysa sa paghihiganti. Paliwanag ni Kevin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Ang laban na ito ay nagturo sa akin ng maraming bagay. Ngunit higit sa lahat, ang tunay na yaman ay hindi sa salapi, kundi sa kapayapaan ng kalooban. At hindi ko po kayang ipagpatuloy ang lahat ng ito habang nasasaktan ang aking ina. Hindi makapaniwala si Mr. Salcedo, ngunit nakita niya ang matinding desisyon sa mga mata ni Kevin. Sa huli, tinanggap niya ang desisyon ni Kevin ng may paggalang. Pag-uwi ni Kevin, sinalubong siya ni Aling Corazon. Alam na ng kanyang ina ang lahat. Hindi na niya kailangang magsalita. "Ma, nagbitiw po ako," sabi ni Kevin. At pagkatapos ay ikinuwento ang kanyang desisyon. Ngumiti si Aling Corazon, isang ngiti na puno ng pagmamalaki at pag-unawa. "Mabuti anak, tama ang iyong desisyon. Ang kapayapaan ang pinakamahalaga. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa iyo." Ang mga salita ng kanyang ina ay nagbigay ng malaking ginhawa sa puso ni Kevin. Hindi niya inakala na ang pagpapatawad ay magbibigay sa kanya ng kalayaan. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang magpatuloy sa paghihiganti. Pagkatapos ng ilang linggo, naglakas loob si Kevin na bisitahin si Liana sa detention facility kung saan siya nakakulong habang hinihintay ang kanyang paglilitis. Nagulat si Liana nang makita siya. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. Wala na ang dating ganda at kinang. "Anong ginagawa mo dito?" Malamig na tanong ni Liana. Ang kanyang boses ay puno ng galit at kahihiyan-hihiyan. "Gusto ko lang sabihin na pinapatawad na kita, Liana," sabi ni Kevin. Ang kanyang boses ay kalmado. Walang halong galit o paghihiganti. Tumawa si Liana, isang mapait at halos baliw na tawa. "Pinapatawad? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin? Pagkatapos ng lahat ng sinira mo sa akin?" "Hindi ako ang sumira sa iyo, Liana. Ikaw ang sumira sa iyong sarili. Ang iyong pagkapuot at ang iyong ambisyon ang nagwasak sa iyo," sabi ni Kevin. "Hindi ko na ipagpapatuloy ang mga kaso laban sa iyo, maliban sa mga kailangan para sa kapakanan ng aking ina. Pinipili ko ang kapayapaan. At sana, makahanap ka rin ng kapayapaan sa anumang paraan na posible." Hindi makapaniwala si Liana sa kanyang narinig. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay matinding kalungkutan. "Hindi ko kayang tanggapin ang iyong pagpapatawad," bulong ni Liana. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Dahil hindi ko kayang patawarin ang aking sarili." Iniwan ni Kevin si Liana sa detention facility. Alam niyang hindi ito madali para kay Liana, ngunit ito na ang kanyang pagpipilian. Ang kanyang pagpapatawad ay isang regalo na hindi pinilit, kundi isang desisyon na galing sa kanyang puso. Sa kabilang banda, si Ramon Ibanez, dahil sa patuloy na investigasyon, ay napilitang magbenta ng malaking bahagi ng kanyang mga ari-arian upang masakop ang kanyang mga utang at posibleng multa. Ang kanyang imperyo ay unti-unting bumabagsak at ang kanyang pangalan ay hindi na kasing respeto tulad ng dati. Nagmula sa pagiging isang matapang na kalaban, naging isang anino na lamang siya ng kanyang dating sarili. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng mga desisyon, umupo si Kevin sa tabi ng kanyang ina. "Ma, lilipat po tayo sa Batangas, sa maliit na farm na binili ko po dati. Doon po tayo magsisimula ng bagong buhay," sabi ni Kevin. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ngumiti si Aling Corazon. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. "Sa Batangas? Maganda yan, anak. Doon, tahimik at malayo sa ingay. Doon, makakatagpo tayo ng tunay na kapayapaan. Isang bagong kabanata ang naghihintay para sa kanila. Isang kabanata na puno ng pag-asa, kapayapaan, at ang tunay na kahulugan ng pamilya."
Ang simoy ng hangin sa Batangas ay ibang-iba kaysa sa polluted na hangin ng syudad. Mas sariwa, mas malinis, at tila may dalang kapayapaan. Sa isang maliit na farmhouse na napapalibutan ng luntiang halamanan at mga puno ng prutas, nagsimula ang bagong buhay ni na Kevin at Aling Corazon. Ang unang ilang linggo ay puno ng pag-aayos at pagtatrabaho sa bukid. Natutunan ni Kevin ang iba't ibang klase ng gulay at prutas, ang pag-aalaga ng mga manok at kambing. Ang kanyang mga kamay, na dating sanay sa mga dokumento at keyboard, ay ngayon ay sanay na sa lupa at sa mga kagamitan sa pagsasaka. Masaya si Aling Corazon. Ang kanyang kalusugan ay tila bumubuti dahil sa sariwang hangin at simpleng pamumuhay. Nakaupo siya sa balkonahe, nagbabasa ng libro, o minsan ay nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap na matagal nang nawala habang nasa syudad sila. Ma, gusto niyo po ba ng sariwang mangga? Tanong ni Kevin isang umaga. Dala ang isang basket ng mga bagong pitas na mangga. Ngumiti ang kanyang ina. Napakasarap, anak. Ang sarap ng buhay dito. Ang dating Kevin, ang CEO ng isang malaking korporasyon, ay naglaho na. Napalitan siya ng isang simpleng magsasaka, ngunit meron siyang kapayapaan sa kanyang puso na hindi kailanman nabili ng pera. Ang kanyang mga araw ay puno ng kabuluhan, hindi ng stress at panggigipit. Nagpatuloy si Kevin sa pagtulong sa komunidad. Nagtatag siya ng isang maliit na kooperatiba para sa mga magsasaka sa Batangas. Tinutulungan sila na ibenta ang kanilang mga produkto sa mas mataas na presyo. Nagbigay siya ng trabaho sa mga lokal na residente at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kabutihan at pagtulong sa kapwa. Minsan, bumibisita sa kanya si Rico, ang kanyang matalik na kaibigan. Pare, hindi ka na nagbago, sabi ni Rico, habang tinutulungan si Kevin na magtanim ng mga seedlings. Mas simple lang ang buhay mo ngayon, pero mas masaya ka. Oo, pare, sagot ni Kevin habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Ang akala ko dati, ang yaman ay ang pinakamahalaga. Ngunit ang tunay na kayamanan ay ang kapayapaan ng kalooban, ang pagmamahal ng pamilya at ang kakayahang makatulong sa iba. Hindi na niya iniisip si Liana, hindi na niya iniisip si Ramon. Ang mga alaala ng nakaraan ay tila malayo na. Parang isang masamang panaginip na nagising na siya. Isang hapon, habang naglalakad-lakad sina Kevin at Aling Corazon sa kanilang bukid, nakita nila ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at pula, isang magandang tanawin. Anak, sabi ni Aling Corazon, habang nakahawak sa kamay ni Kevin, maraming salamat. Binigyan mo ako ng bagong buhay. Binigyan mo ako ng kapayapaan. Ngumiti si Kevin at hinalikan ang noo ng kanyang ina. Salamat din po, Ma. Kayo po ang aking inspirasyon. Kayo po ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng buhay. Tumingin si Kevin sa malawak na tanawin ang dating Kevin Alcaraz, ang mayaman at ambisyosong CEO, ay naglaho na. Ngunit ang Kevin na nasa harap niya ngayon ay mas buo, mas malakas, at mas mayaman sa mga bagay na hindi kayang bilhin ng salapi. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng iyong account sa bangko, kundi sa laki ng iyong puso, sa kalidad ng iyong mga relasyon, at sa kapayapaan na iyong matatagpuan sa loob ng iyong sarili. Sa isang maliit na lamesa sa kanilang sala, merong isang bagong notebook. Hindi ito kasing luma ng notebook ng kanyang ama. Ngunit ito ay puno na ng kanyang sariling mga obserbasyon, kanyang mga plano, at kanyang mga pangarap. Kinuha ni Kevin ang panulat at isinulat ang huling linya sa pahina. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa pagmamahal at kapayapaan ng puso. At dito, sa Batangas, natagpuan ko ang lahat ng yon. Ito ang aking bagong simula. Isinara niya ang notebook at ngumiti. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa.
At dito nagtatapos ang kwento ni na Kevin Alcaraz at Aling Corazon, isang paglalakbay patungo sa kapayapaan at tunay na kayamanan. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik, sa bawat oras na inyong iginugol sa pakikinig at pagdamdam sa bawat pahina ng kwentong ito. Bilang inyong manunulat, malalim ang pasasalamat ko sa pagkakataong maibahagi ang mundong ito. Sa bawat salita, inasam kong makapaghatid ng damdamin, ng kurot sa puso at ng pag-asa. Hindi naging madali ang paghabi sa mga kaganapan sa buhay ni Kevin, ang pagsubok sa kanyang pagmamahal sa pamilya, at ang pagharap niya sa mga pagtataksil. Ngunit sa bawat hamon na kanyang hinarap, naramdaman ko ang lalim ng kanyang pagkatao at ang lakas ng kanyang pagmamahal sa kanyang ina. Naway ang kwentong ito ay nag-iwan ng mahalagang mensahe sa inyong puso, na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa anumang bagay na material, kundi sa pag-ibig, katatagan, at kapayapaan na matatagpuan sa loob ng ating pamilya at sarili. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng tunay na lakas na nagpapalaya sa ating kaluluwa. At sa gitna ng anumang bagyo, laging may pag-asa para sa isang bagong simula. Umaasa akong naantig ng istoryang ito, ang inyong damdamin, at nagbigay ng inspirasyon. Ano man ang inyong naramdaman, nais naming malaman. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin, ang inyong mga paboritong eksena, o ang mga aral na inyong natutunan sa komentaryo sa ibaba. Ang inyong mga feedback ay mahalaga sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama namin. Hanggang sa muli.